Tanging habagat pa rin po ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas ngayon pong araw. Samantalang may sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa sa labas ng ating bansa. Yan po at iba pang mga update ihahatid sa atin ng ating weather frontliner, Weather Tito Alvin Puran, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. May habagat pero walang bagyo. Posible yan mga kapatid kapag aktibo yung tinatawag nating monsoonal trough. Ito yung monsoonal trough natin ay yung areas dito sa itaas na bahagi nating bansa. Nag-extend pa yan dito sa kalagitnaan ng Pasipiko. Ito po ang dinadaluyan papunta ng ating habagat o southwest monsoon na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kadalasan din dito sa tinatawag nating monsoonal trough nagsisimula yung ating mga low pressure area at mga bagyo. Sa katunayan, meron tayong binabantayang panibagong low pressure area dito sa labas ng PAR na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito naman ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility at lalayo din sa ating bansa. At wala po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero parte nga yan ng ating monsoonal trough na kung saan diyan papunta yung ating habagat o southwest monsoon. Itong ating habagat mananatiling aktibo sa mga susunod na araw at mga susunod na linggo. Pero nagbabago-bago po yung kanyang lakas. Minsan humihina, minsan lumalakas. Sa mga susunod na araw, nakikitaan natin ito ng bahagyang paghina. Pero yan po ay magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Posible pa rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito po sa Ilocos Region. Kasama dyan ang La Union at Pangasinan, yung napuruhan ng Bagyong Maymay. Maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, ang Abra, Benguet, kasama na dyan ang Baguio City. So, posible po dyan mga flash floods and landslides. Prone tayo dyan sa mga landslides dahil nga saturated ang lupa dahil sa mga tuloy-tuloy na pagulan itong mga nakaraang araw pa. Kaya mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, maging dito, o lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Diyan mostly yung ating mga malalakas na pagulan dahil sa epekto ng ating habagat. Meron din tayo mga kalat-kalat na pagulan dito sa Calabarzon area, lalong-lalo na sa Cavite, Batangas, kasama na dyan ang Rizal, at meron din tayong mga posibleng pagulan dulot ng habagat dito sa areas ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro. Nag-extend din yung ating habagat sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kasama na po dyan ang isla ng Panay. Pero sa Mindanao mga kapatid, may kainitan po ang panahon natin dyan. At medyo may kataasan yung ating heat index. Talakayin natin yan mamaya, pero posible rin po dyan yung mga pulo-pulo o isolated na pagulan at thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, bagamat mas madalas na po nating makikita yung ating araw, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan. Anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pagulan. Kaya paghandaan din po natin yan, mga kapatid. At ugaliin natin ang pagdadala ng payo. Bago na po ang ating araw ay sumikat kaninang 5:42 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:20 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagyan ng panahon. Muli ako po ang inyong weather dito, Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.